Hello po, magandang hapon po uli. Sister Arlene po uli. Andito na naman po ako sa pang-apat na video ko upang magpatotoo ng kabutihan ng Diyos, upang ma-inspire kayo sa mga panaginip ko. Dito po, pang-apat na video ko na po ito. So, pang-apat na panaginip ko. Ito po yung panaginip ko. Ito, napaka-ikli kumpara do sa mga panaginip ko dati. Isang maikling panaginip, pero nung una hindi ko siya naintindihan, pero napaka-makabuluhan niya. Itong panaginip na to, yung nararanasan natin na pagbabago. Sa panaginip ko po, ganun pa rin po, madaling araw na, hindi pa rin ako nakakatulog. Hindi ko alam kung pabaling-baling lang ako, hindi ako nakakatulog. Iniwan ko yung mag-ama ko sa room namin. Lumipat ako sa kabilang room, so doon ako humiga. Nagdasal ako. Pagkatapos kong magdasal, sabi ko, "Okay Lord, sana makatulog na po ako." Napakabilis ng panaginip na to. Yung ang tagal mong makatulog, hindi mo nga alam kung nananaginip ka ba o totoo yung nangyayari. Yung suot ko nung time na yun, naka-short lang ako ng luma, short na may garter lang. Tapos yung t-shirt na tinanggalan ng manggas, naging sando, pantulog. Ganun lang po ang suot ko. Pero dun sa panaginip ko, nakita ko na dalawa ako. Habang nandito ako, nakita ko yung sarili ko nakalutang. Ako nang nakalutang sa ere. Pero nakahiga. Ang ganda ng damit ko. Napakaganda ng damit kong puti. Madaming lace. Ang ganda. At ito pa, habang maganda yung damit ko doon, tinitignan ko yung damit ko dito. Nagtataka. Kaya sabi ko nga sa hindi ko alam kung panaginip o totoo eh. Sabi ko, ay, ba't ganun? Sabi ko sa baba, sabi ko, ba't ang ganda ng damit ko dyan? At nakalutang ako. At doon sa taas, sabi ko naman, yung suot ko pa rin, yung paring pambahay ko na pangit. Isang lumang damit na pangit at isang magandang damit na bagong-bago. Nakahiga ako dito sa kama, nakalutang ako, nakahiga sa ere. Dito po makikita yung pagkakaiba. Itong panaginip na to, noong mga panahon na yun, puzzle siya sa akin. Puzzle ako, ano ba yun? Pero unti-unti. Kung matatandaan nyo po, yung panaginip ko doon sa pangatlong panaginip ko, sabi ko sa inyong napakaganda, dumapo sa akin yung inahabol nilang kalapating puti. Sabi ko nga po sa inyo, nung matutunan ko, ang kalapating puti po palang yan ay yung banal na espiritu. Yung banal na espiritu nung dumapo sa palad ko, ibig pong sabihin, nabasbas po ako ng banal na espiritu. Ibig pong sabihin, napuspos po ako ng pagmamahal ng banal na espiritu. Yung ginawa pong ito ng Diyos na magkadugtong, pag ikaw nabasbasan ng banal na espiritu, ito na po pala yung tinatawag na born again. Akala po kasi natin ang born again, magbo-born again ka, lilipat ka ng relihiyon. Hindi po. Hindi po natin kailangan palang lumipat ng relihiyon. Dito pa rin po ako, pero ang babaguhin po pala ng Diyos sa akin, ang dating buhay ko. Ang lumang buhay ko, magiging bago. Ang dating pagkatao ko, babaguhin. Ang dating ugali ko, babaguhin. Dito po, unti-unti, binago ng Diyos ang buhay ko. Sabi ko nga sa inyo, andito pa rin yung luma, pinapakita sa akin, pero yung bagong buhay ko na napakagandang damit ko, bagong-bagong damit ko na nakahiga sa ere, maghihiwalay na. Dahil kasama ko na ngayon ang banal na espiritu na tumanggap sa akin. Nung tinanggap ako ng banal na espiritu, tinanggap ko siya sa puso ko, sa buhay ko, nung nakilala ko siya, unti-unti po, babaguhin niya pala ang buhay ko. Dito po, unti-unti, sabi ko nga sa inyo, isang reliyosong pamilya ang pinanggalingan ko, maraming naituro sa akin sa Katoliko. Palagi akong nagro-rosary, 2 oras, palagi akong nagnunovena, palagi akong nagsisimba, palagi akong nag-oorasyon. Napalitan ko. Kasi yun po, ginagawa ko siya ng routine. Nagiging routine siya at parang obligasyon siya. Dito po babaguhin ng banal na espiritu yung presensya ng Diyos sa tuwing mananalangin ako. Sa tuwing mananalangin po pala tayo, hindi siya tinatawag na pagdadasal.
Ang pananalangin po ay, ang tawag po dito ay nakikipag-usap tayo sa Diyos. Siyempre, pag makikipag-usap tayo sa Diyos, haharapin niya tayo. Makikipag-usap tayo sa Diyos ng puso sa puso. Dito po lumabas yung personal na relasyon ko sa Diyos. Nakikipag-usap po ako, hindi na ako naiinip. Kung dati hikab ako ng hikab, pag nagro-rosary ako, nawawala yung isip ko. Dito po, napakasarap po pala niya. Napakasarap niyang gawin. Pagka nag-worship ako, napakasarap po dito sa puso mo. Parang kaya ko nga pong mag-worship, sabi ko sa inyo, ng 1 oras, kahit ako lang mag-isa. Kasi ang sarap dito sa puso mo. Ang sarap ng pakiramdam at alam ko, nasisiyahan ang Diyos nakaharap ko. Kasi ramdam ko yung presensya niya. Nagkaroon ako ng personal na relasyon sa Kanya. Alam ko na kung kailan ako makikipag-usap sa Kanya. Hindi po pala natin siya obligasyon. Wag mong pilitin ang sarili mo. Wag po pala nating pilitin ang sarili natin. Magdadasal ako in time na libre na ako sa lahat. O in time na pwede kong itabi muna ang lahat. Wag tayong magdadasal ng gusto mo palang manood ng teleserye? Wag muna. Pagkatapos ng teleserye, saka ka magdasal. Kung may gagawin ka, pwede namang tapusin mo muna yon or pwedeng itabi mo muna yon. Depende sa'yo. Basta ang gusto ng Diyos, pag magdadasal ka, anak, di ba? Pag ikaw kakausap ka ng tao, gusto mo ba yung nawawala yung attention nila sa'yo? Di ba gusto mo buurin yung attention nila? Ganun din po ang Diyos. Pagka tinawag natin siya, ay, si Arlene yan, ang anak ko, uupuan niya tayo, kakausapin niya tayo. So, hindi po siya pagdadasal lang, kundi pakikipag-usap po siya sa Diyos. Pag nakikipag-usap po tayo sa Diyos, mararamdaman mo, napakasarap. Yung worship po, alam mo po, yung worship na ginagawa ko, sa dami kong natutunang worship song, kasi po, nung pumasok ako sa Couples for Christ, CL, marami po, may songbook po. So, kantahan hanggang na nakasanayan ko na siya. May worship ng paghingi ng tawad, may worship ng pagpapalinis ng puso, may worship po ng pagbabago, lalong-lalo na may worship po doon ng pagsamba. May worship po doon ng inililip mo lahat kay Diyos, lalong-lalo na ang papuri mo. May worship ng papuri, may worship ng paghingi, may worship po ng punong-puno ng pagmamahal sa Kanya. Pagka po yun ang ginagawa ko sa araw-araw, napakasarap po talaga. Napakasarap pong sumamba sa Diyos. Yung po pala yung hinihingi. Binago niya. Kung dati po nagro-rosary ako, hindi naman po siguro masama ang pagro-rosary. Pero nawala na po yun kasi dito po ang gusto ng Diyos sa akin nung nagwa-one-on-one kami. Kung dati po nangungumpisal ako sa pare, ngayon hindi na po, diretso po akong mangumpisal sa Diyos. Kasi dati pag nangumpisal ako sa pare, uulitin mo siya uli. Pero po ngayon, pagka nagsabi ako kay Lord na sorry po, hindi ko na po ulitin, sorry po, tulungan mo po ako na mabago. Tulungan mo po ako na baguhin yung ginawa ko na, yung pagkakamali ko. Totoo nga, hindi ko na siya nauulit kasi nagiging promise siya at nahihiya ako sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, nagkaroon ako ng banal na takot sa Diyos. Nagkaroon ako ng takot na magkasala, nagkaroon ako ng takot na makagawa ng mali, lalong-lalo na naging tapat ako sa usapan namin ng Diyos. Kung ano yung sinabi ko, kahit anong mangyari, paninindigan ko. Ganun ang Diyos eh. Ang sabi ng Diyos, na I am the Lord, I am holy, so be holy. Kung gusto mong sumunod sa akin, anak, banal ako. Magpakabanal ka. Tao ka man, pero unti-unti kaya mong maging katulad ko. Huwag mo akong lalagpasan, pero gayahin mo, gayahin mo ang turo ni Papa Jesus. Si Papa Jesus, anak siya ng Diyos. Lahat ginawa niya para ipaliwanag sa atin at lahat ginawa niya para maging mabuti, para maging inspirasyon natin siya. Kung si Papa Jesus naging inspirasyon natin, ako, ganun din po, naging inspirasyon ko
ang aking napakabuting guro, ang aking napakabait na best friend, ang laging nagtuturo sa akin. Ang mga turo ni Jesus ang naging inspirasyon ko sa buhay ko. Kaya ako rin, hindi man ako karapat-dapat, ginagaya ko siya na ma-inspire ko ang ibang tao. Ma-inspire ko ang ibang tao kasi ang pangako ng Diyos, ako si Yahweh na yung Diyos. Kung ikay susunod, pagpapalay padadaluin ko. Napakaganda po ng Diyos mangako eh. Hindi nagbabago ang pangako niya mula sa unang panahon hanggang ngayon. Pag nangako siya, totoo po, lahat ibibigay niya. Unti-unti po, sabi ko nga po sa inyo, ibibigay niya yan. Ibinigay niya sa akin ang kagalingan. Marami pa po yan. Ibinigay niya sa akin ang kaligtasan. Susunod po natin ang kapayapaan, lalong-lalo na isusunod po natin. Hindi kayo maniniwala, ang kayamanan pala, napakadaling ibigay sa atin ng Diyos yan. Kung tayo susunod sa Kanya. Pero dito po muna tayo sa pagbabagong ginawa sa akin ng Diyos. Ang pagbabagong ginawa na sa akin ng Diyos, binago niya. Kung dati yung puso kong naging kagaya ng mga magulang ko na sa punong-puno ng hirap, punong-puno ng sakit na naranasan, punong-puno ng bighati, na dumihan ang puso ko. Dito sa sakit na yan, lahat ng nanakit sa akin, nadumihan, natanim lahat dito. Pero unti-unti, nilinis po ng Diyos yan. Binago ng Diyos ang pananaw ko. Kung dati, lagi nagbabackfight ako. Kung dati, galit ako. Hindi ako makalaban, pero dito sa sarili ko, galit ako, kaya hindi ako nambabati. Pero binago po ng Diyos yan. Ngayon po, nakakatuwa. Hindi po kayo makapaniwala. Kung galit sila sa akin, basta ako, hindi ako galit. Kung ayaw nila sa akin, wala akong magagawa. Pero po ako, hindi ko sila inaayawan. Kung marami akong naririnig na masasakit na salita, pasok ko dito, labas ko dun. Naging mapang-unawa po ako. Lagi na lang sinasabi ko, kasi palagi silang galit, o sasabihin ko na lang palagi silang galit, o kaya hindi kasi nila naiintindihan, o kaya sasabihin ko kasi hindi sila nakapag-aral, kaya nahihirapan silang umintindi ng ganun. Kaya hindi na ako nagsasalita ng pangit, hindi na ako nagko-comment pa o nanghuhusga. Ngayon, alam ko na pagka kasi hindi siya masyadong nakapag-aral, hanggang doon lang. Hindi dahil sinasabihan ko siya ng masama, kundi sinasabi ko lang, iniintindi ko siya kasi yun lang ang abot niya. Kung kaya kong ipaliwanag sa kanya, sa susunod palagi, ang sabi ng Diyos, kung hindi mo siya, kung galit siya sa'yo, kausapin mo siya. Huwag kang magko-comment o manghuhusga ng masama sa kanya, kundi tawagin mo. Ganun na po ang ginagawa ko. Pagka po may nagko-comment sa akin ng masama, papasok ko dito, lalabas ko doon, hindi ko siya tinatanim dito. Pero, pagka may time po na okay naman siya, iwa-one-on-one ko siya. Ipapaliwanag ko sa kanya yung mali niya at ipapaliwanag ko rin yung side ko. Kumbaga, para lang magkaintindihan kami. Hindi ko siya huhusgahan. Yun na ipinakita ng Diyos sa akin. Nakakaiba nung dating ugali ko. Dati mapanghusga ako. Tsaka pag may nagkukwento sa akin dati, pag halimbawa may nanghihingi ng payo, ang lagi ko sinasabi, ay naku kung ako yan, nilayasan ko na yung asawa mong yan. Ay naku kung ako yan, hindi po pwede sa akin yung ganyan. Naku, gaganyanin ako ng kapatid ko. O kaya gaganyanin ako ng ibang tao. Hindi po pwede. Ganun ako dati magpayo. Pero ngayon, ang dami-dami na pong lumalapit sa akin. Ang dami-dami ko na pong nakakausap. Ang dami-dami ko na pong nai-inspired. Kumbaga sa una, galit na galit siya. Pero pag nag-usap na kami at napaliwanagan ko siya, sa kanya makikita. Yun po yung binigay na gift sa akin ng Diyos. Makikita niya na mauunawaan niya na ganun pala yung pangyayari, na hindi siya dapat nagagalit, na hindi lang sila nagkaintindihan, na merong sapat na salita para lang maintindihan. Kailangan wag tayong one side. Lagi pakikinggan natin. Ako yun ang naging motto ko sa sarili ko. Pag nagsusumbong sa akin, kasi ang nagkukwento, normal na yung kinukwento niya lahat ng sama ng loob niya, lahat ng sakit niya, lahat ng ginawa sa kanya. Wala siyang ginawang masama na ikukwento niya sa'yo. Hindi niya sisiraan, hindi niya sasabihin yung totoong nangyari. Kaya pag ako may nagkwento sa akin, pakikinggan ko muna yung isa. Kasi para mapayuhan mo sila at makatulong ka, kailangan both side maririnig mo.
Ito na po ang naging mission ko ngayon sa buhay. Bukod dito sa maka-inspired ako, sa utos ng Diyos sa akin, sa pagkukwento ko dito sa video, hindi nga lang po to, sabi ko sa inyo, nagpupunta po kami sa mga barangay na mahihirap. Bukod pa po doon, marami pa po akong mga kaibigan o mga kapatid na pag may problema po sila, nandun po ako. Nandun ako kung ang problema nila sa pinansyal, hanggat maaari po, tumutulong ako. Lalong-lalo na kung yung problema nila dito. Pag dito po yung problema nila, naglalaan talaga ako ng oras. Kahit abutin kami ng hating gabi, maipaliwanag ko lang sa kanya. Hanggang pag-aalis na ako, okay na siya. Okay na siya at pumayapa na siya. Yung sakit na sakit siya dito, may intindihan na niya kung bakit nangyayari lahat ng bagay. Tumanim po sa akin yun na sabi ko nga, kinukwento ko nga sa kanila, di bali nang tayo na lang ang nasasaktan. Ako, di bali na pong ako na lang ang saktan, wag lang akong makasakit. Yan po ang isang tinuro sa akin ng Diyos. Di bali na pong ako yung maloko, wag lang akong manloloko. Mga moto ko na sa buhay yan ngayon. Di bali nang ako na lang ang magdusa, wag lang ibang tao. Di bali nang ako mahirapan, wag lang ibang tao. Yun po yung tinuro sa akin ng Diyos na isang bagay na naging motto ko sa sarili ko. Sa araw-araw, yung pagpaparaya kahit sa pamilya, kahit sa mga anak natin. Di baling hindi tayo kumain, mapakain lang ni sila. Di ba tayong mga magulang, ako po, bilang magulang, bilang nanay, pagkakunti lang po ang pagkain, pwedeng sabaw na lang sa akin, ititira ko sa kanila. Kasi ganun po pala ang tama. Ganun ang nanay. Di baling hindi tayo magmerienda lang ating mga anak. Di baling sa Pasko, wala tayong damit, sila maibilan lang natin. Yan ang tinuro sa akin ng Diyos. Tinuro sa akin ng Diyos ang pagpapatawad, ang pagpapakumbaba, itinuro sa akin ng Diyos ang laging pangunawa. Itinuro sa akin ng Diyos ang laging pagbibigay sa kapwang nangangailangan. Pero sa pagbibigay sa kapwang nangangailangan, titignan mo lang din sila. Pagka halimbawa, binigyan mo ng 1 beses, 2 beses, 3 beses, at nakikita mo, niloloko ka lang nila, o hindi naman nila pinakikinggan yung mga binibilin mo sa kanila, maghanap ka ulit. Hanap uli ako ng iba. Hanggang doon, hanap uli ako ng ibang tutulungan. Minsan nga, umaabot hanggang 10 beses tutulungan ko siya. Pero pag hanggang doon, hindi niya pa rin kaya, ibig sabihin, marami sabi nga ng Diyos, anak, ang daming isda sa dagat, kakaunti ang mangingisda. Tinawag din po ako ng Diyos para mamalakaya sa Bible, or mangisda. Ibig sabihin, magmisyon po na ikwento ang kanyang mga gawa. Ikwento ang kanyang kabutihan, ikwento ang kanyang pagmamahal. Tinawag ako ng Diyos upang unti-unti. Pero iba to, sa akin po pinaranas niya muna lahat. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng turo niya para maging buhay na patotoo po ako sa iba. Buhay na patotoo na ikukwento ko sa inyo ang kabutihan ng Diyos. Nung binago ako ng Diyos, babaguhin niya lahat. Ang buhay magsisimula sa pagiging luma, unti-unti babaguhin niya sa kabutihan. Mula sa kadiliman, mula sa problema lagi. Dati, lagi po, pag may problema ako, parang nasuko na ako. Pag may problema ako, nagdadabog na ako. Pag may problema ako, naiyak na ako. Malungkot na ako. Pag may problema ako, mainit na ulo ko. Tinuro po sa akin ng Diyos na hindi po pala dapat ganun. Pag may problema tayo, dahil natutunan na nating ipalinis to sa Diyos. Nung natutunan ko po na sinabi sa Diyos na linisin niya yung puso ko, bibigyan ako ng pusong katulad ni Jesus. Ngayon po, lahat ng problemang dumarating sa buhay, lahat po ng problemang nandyan, basta kasama pala natin ang Diyos. Totoo po pala yung footstep in the sun. Kakargahin niya tayo.
Sasamahan niya tayo. Napakagaang po lahat ang problema basta kasama natin siya. Lalong-lalo na po ang sikreto, pag po tayo susunod, pag po tayo magbabalik loob, pag po tayo tanggap na nating mali tayo at gusto na nating magbalik loob sa Kanya, lahat po ng problemang daranasin natin, hindi siya ganon kabigat. Napakadali. Kasi pasan-pasan tayo ng Diyos. Kasi karga-karga tayo ng Diyos. Lahat ng problema, kasama natin siya. Doon sa pagbubuhat natin ng krus. Yung krus po, di ba, yan yung problema. Sabi nga nila, pasanin mo ang krus mo. Habang pasan-pasan natin yun, huwag mo siyang tatalikuran. Kasama natin ang Diyos. Halos sa Kanya ang pinakamabigat na ibibigay, na bubuhatin natin. Kasi lagi siyang nandyan, lagi siyang nakabantay. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, pag nakikipag-usap tayo, huwag nating gawing obligasyon. Huwag nating dasal lang tayo ng dasal. Kung hindi, magbigay tayo ng tamang oras, ng tamang timing. Kung kailan tayo komportable, yun lang ang gusto ng Diyos. Hindi siya namimilit. Pero, pag ito po natutunan natin, ang sabi ko sa inyo, napakabuti po ng Diyos. Lahat yan. Kagalingan na kailangan ng tao, kaligtasan na kailangan natin, kapayapaan sa buhay, at lalong-lalo na patitinuin niya po lahat ng pamilya mo kung may magulo, at lalong-lalo na lahat ng problema mo sa pera, padadaluin po ng Diyos yan. Napakabuti po ng Diyos. Hinihiling niya lang po sa atin, baguhin na natin ang maling ginagawa natin, magbalik loob na tayo sa Kanya. Lahat ng hindi natin napapansin na ugali natin, ihingin natin na ipakita niya sa atin yan, para unti-unti mabago natin ito, para unti-unti dadaloy po ang grasya. Padadaluin ng Diyos ang grasya sa ating lahat. Ano man ang hilingin natin, ibibigay niya. Sabi nga, pero meron pa pong isa na natutunan ko. Lagi kong sinasabi sa Kanya, parang katulad ni Papa Jesus pag nanalangin ako, Ama, sana po ganito. Pero palagi sinasabi ko sa Kanya, ikaw pa rin po ang aking Diyos, thy will be done. Mangyari po ang nais mo para sa akin. Pero sa alam ko, napakabuti mo, alam ko anak mo ko, alam ko ako yung anak mong tapat na laging sumusunod at nagmamahal sa iyo. Alam mo na ako po ang anak mong laging nandyan at hindi nagsasawang makipag-usap at maglingkod sa iyo. Kaya alam ko, Panginoon, kung nararapat po ito para sa akin, ibibigay at ibibigay mo siya. Pero po, kung hindi, ikaw po ang Diyos at ikaw po ang masusunod. Kaya po, ang lagi ko po lang isi-share sa inyo, magpakabuti po tayo, lalong-lalo na magbalik loob tayo sa Kanya, magbigay tayo ng oras. Tatandaan po natin sa pananalangin. Paano ba manalangin? Tinuro po sa akin ng Diyos kung ano lang ang nararamdaman mo, kung ano lang ang gusto ng puso mo. Kung malungkot ka, sabihin mo. Pag galit ka, sabihin mo, ikwento mo sa Kanya. Pagka gusto mong sumamba sa Kanya, pag masaya ka, i-share mo lahat sa Kanya. Yung galing dito. Kasi uupo siya sa harap mo at pakikinggan Kanya. Kung gusto mo nang humingi ng tawad, kung gusto mo nang magbalik loob, ihagulgul mo sa Kanya. Nandyan siya at makikinig siya. Basta't sa tamang oras, sa tamang timing, huwag kang magmamadali kasi uupo siya. Kailangan mag one-on-one kayo. Binigay sa akin ng Diyos ang personal na relasyon na yan at personal na pakikipag-usap sa Kanya. Kaya bakit hindi niya ibibigay sa bawat isa sa atin? Ibibigay niya po yan sa bawat isa sa atin. Kaya lang, tayo po ang maghanap. Kasi hindi po namimilit ang Diyos. Hindi niya tayo mamagikin. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos para lahat ay ibibigay niya sa atin. Pagka para siya sa atin, ibibigay niya. Pero sabi niya, anak, kayo muna. Hanapin niyo muna ang kagustuhan ko. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Doon po yan sa New Testament. Mababasa po yan. Pangako po ng Diyos yan, hindi nagbabago. Yun pa rin mula sa Biblia hanggang ngayon. Dahil napatunayan ko po yan, lahat ng pangako niya, tinupad niya. Yun lang ang sabi ko,
bigyan natin siya ng oras. Yung oras na kung nakikipag-usap ka sa kapwa mo, seryoso kayo, ganun din po ang Diyos. Magbigay tayo ng oras na para sa Kanya lang, Kanyang-Kanya lang. Huwag para hindi ka nagmamadali, tapusin mo yung muna yung gagawin mo, or iset aside mo muna kasi alam mo para sa Diyos yun. At saka eto pa po, lahat naman tayo marunong kumanta sa Diyos. Papurihan po natin siya ng mga papuri awitin. Lahat po tayo, alam ko kahit isa lang, favorite po ng Ama yun. Kasi ang Ama lagi ang nagdidesisyon. Si Jesus po, sabi niya, I am the way, I am the light. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang ilaw. Siya po ang gagabay sa atin at ang Diyos Ama lahat ang magdidesisyon yan. Lahat ng hihilingin ng Amang Jesus sa pangalan or hindi man, pwede tayong dumirekta. Pag dumirekta po tayo, alam niyang ikabubuti natin, alam niya ang pangangailangan natin. Minsan hindi natin hihilingin yan, ibibigay ng Diyos yan kasi anak niya tayo mahal niya tayo, created niya tayo. Yun ang sinabi niya gagawin ko kayong kawangis ko, special kayo, pinakamamahal ko kayo. Iba tayo, kaya hindi pwedeng hindi niya to pa rin yun. Ang problema lang, kulang tayo. Ang problema lang, wala tayong oras. Ang problema lang, kulang na kulang ang pansin natin pagdating sa Diyos. Sa maraming bagay na pupunta, kaya nating manood ng TikTok kahit isang oras pa siya, kalahating oras. Kaya nating manood ng mga kwentong video na nakakatawa, kaya nating manood ng sayawan, kaya nating manood ng TV ng ilang oras, pero pagdating sa Diyos, totoo po, nakakatamad po, di ba? Meron nga po akong kakilala. Sabi niya, Ate Arlene, napanood ko yung video mo. Ay talaga? Sabi ko sa kanya, napanood mo yung himala ng Diyos nung na-hold up ako sa jeep. Hindi, kasi ang tagal ng video mo. Yan ang sinasabi ko sa inyo Sabi ko, pag sa Diyos ang hirap pero pag nanonood ka ng TikTok, o kaya nanonood ka ng palabas sa TV, o kaya nanonood ka ng kwento ng buhay sa TV na makatao, makamundo, ang daming oras, di ba? Kaya niyong ubusin. Pero pagdating sa Diyos, inip na inip tayo. Yun po, kaya hirap ding ibigay ng Diyos ang gusto natin. Kasi pagdating sa Kanya, hirap tayong magbigay. Ang sabi ng Diyos, anak, deal tayo. Ako ang Diyos, ako naglalang sa'yo, ako gumawa sa'yo, pero parang gusto mo ako sumunod sa'yo. Sumunod ka muna sa akin. Lahat ng kailangan mo ibibigay ko. Hindi mo na kailangan hingin. Alam ko yan, kilala kita, anak kita. Pero ikaw muna ang sumunod sa akin. Huwag ako ang pasunurin mo. Kasi ako ang Diyos na naglalang sa'yo. Ako ang Diyos mo na gumawa sa'yo. Totoo po. Eto po, hindi ako magsasawang magkwento. Totoo po yan. Lagi akong magkukwento. Huwag tayong tamarin pagdating sa Diyos. Tamad na tamad tayo pagdating sa kwento sa Diyos. Dito marami tayong makikitang video. Maraming magagaling na preacher. Sabi ko nga po sa inyo, lalo na yung magagaling na pare, magagaling na preacher. Bigyan natin sila ng oras. Kasi kung sa iba nakakapagbigay tayo, yung mga mga Koreano dyan, nabibigyan natin ng maraming oras yan. Yung mga concert nila, nagbabayad pa tayo, di ba? Kaya natin magbigay. Sa Diyos, libre. Kahit saan, libre. Libre niyang ibinibigay lahat. Pagka merong mga pagtawag mula sa Diyos, libre lahat yan. Minsan nga may pakain pa, pero ang konti nang pumupunta. Pero pagdating sa mga concert, pagdating sa mga artista, pagdating sa mga pelikula, pagdating sa mga namimigay na politiko, lahat tayo present. Ang bilis-bilis natin. Pero pagdating sa Diyos, hindi natin alam. Lahat yan galing lang sa Diyos. At lahat yan nilalang lang ng Diyos. Kaya pag kailangan na natin, lalo na, sabi ko nga sa inyo, nang na-hold up ako, hindi ko nga naalalang magdasal. Puro nginig ang naramdaman ko. Pero dahil alam ng Diyos na marami akong impok. Para palang parang ATM pala ang pananalangin at pagsunod sa Diyos. Nakaimpok, alam ng Diyos yan. Anytime na gusto mong mag-withdraw, kahit hindi mo alam na kailangan mo, andyan ang Diyos at pakikinggan. Lagi siyang magpapadala ng mga anghel niya para
subaybayan ka at para tulungan ka in time na nandyan ang problema. Sabi nga na, nung sa pinsan ko, yung sabi niya na parang magnanakaw sa gabi ang kamatayan. Hindi mo alam kung kailan siya darating, kaya maghanda ka na. Dapat magpakabait na, dapat magpakabuti na kasi baka dumating. Hindi po sabi ko sa kanya, tama rin ang sagot mo. Pero minsan hindi rin doon. Kasi ngayon pa lang, dito pa lang sa lupa, may langit na. May pinapakita ng kabutihan ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, pag naranasan mo, may langit na. At may problema na. Meron ng kamatayan dito, katulad sa iyo, 'di ba? Halos nasira ang buhay mo, hindi mo alam, katigasan ng ulo mo, isang araw yung pinakamamahal mong trabaho na yun lang ang magandang nangyari sa iyo, tinanggal. Wala kang ipon, wala kang impok. Na-depress ka, halos nasira ang buhay mo. Parang si kuya mo, 'di ba? Hirap siyang mag-impok. Nung dumating yung pagtawag, naputukan siya ng aneurysm. Anytime dumating, nawalan na siya ng trabaho, dumating sa kanya, na-depress siya. Yun ang sinasabi ko. Anytime darating ang problema, hindi natin alam, walang nakakaalam, disgrasya, mga anak natin, problema, yung mga anak mo, babagsak sa school o makakabuntis, anytime darating yung trabaho, ang problemang yan. Pero pag handa ka pala, lagi kang nandyan, may oras sa Diyos, at lagi kang gumagawa ng kabutihan, at lagi nandyan ka para sa Diyos, anytime yan. May ATM ka na mawi-withdraw mo anytime of the day. Kaya po ang billing ko po lagi sa inyo, ma-inspired kayo. Kung ako nangyari sa akin, mangyayari sa inyo. Ang kabutihan ng Diyos hindi magbabago mula sa unang testament ng Bible, sa pangalawang testamento, sa unang panahon at hanggang ngayon. Hindi nagbabago. Ang katapatan niya, ang kabutihan niya, ang kabanalan niya, ang pagmamahal niya sa atin, ang paghihintay niya na magbalik loob tayo sa Kanya. 2 kamay. Minsan nga siguro pati paa pa gusto niyang ibigay sa atin para magbalik loob lang tayo sa Kanya. Sana po yung kinukwento ko sa inyo, magbigay tayo ng oras, magbigay tayo ng time, pag-usapang mula sa Diyos. Maraming salamat po. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Pakamamahalin kita, Ama. Papupurihan at pasasalamatan kita araw-araw ng buhay ko. Maraming salamat po. Walang katapusang pasasalamat, Ama. Nandito sa puso at buong buhay ko. Salamat po. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa inyo. God bless us all po.